Balang araw, hindi na tayo kakain sa dilim kasi may sarili na tayong kuryente. Manifest natin yan mga mare. Ngayong gabi pala mga mare, samahan nyo kami maghapunan. Ginabi na pala tayo mga mare magluto ng uulamin natin ngayong gabi. Dahil nga mga mare ay bumili tayo ng kabang bigas kaya ginabi tayo. Kaya bumili na rin tayo mga mare ng mauulam. Kaya ayan nga mga mare, ngayon palang ni Pangit ginagawa yung kangkong. At ayun nga mga mare, sinigang na bangus na naman. Dahil nga syempre, kailangan ni mama ng sabaw para lumakas siya. Eto pala mga mare, video na to ay noong nakaraang araw pa nung hindi pa tayo maalis sa bukid. At si Pangit nga pala ay abalang-abala sa pag-aasikaso ng ating uulamin. At siya na rin ang naghihiwa ng sibuyas. At siya na nga rin naghugas ng kangkong. At ako naman ang taga-video at yung mga pamangkin at kapatid ko naman ang siya nag-iilaw kasi nga napakalabo rin ng solar. At buti na nga lang talaga may mga cellphone tayo, hindi katulad noon. At kahit papano, kahit gabihin tayo sa pagluluto, meron tayong solar. Naalala ko kasi noon, kailangan talaga ni mamang maaga magluto kasi nga wala tayong ilaw. O kahit cellphone. Masasabi ko talaga kahit wala pa tayo nararating, meron na rin pagbabago yung buhay natin. Kasi kahit papano, paunti-unti may mga nakukuha na tayong dati pangarap lang natin. Nung bata pa lang kami mga mare, pangarap na talaga ni mama na magkaroon kami ng kuryente. Kaya talagang napakalaking bagay ng solar, kahit papano may liwanag ng bahay natin. Dati nga tinatawag kaming aswang kasi nga madilim. Kasi nga 'di ba mga mare, nasigat na tayo ng bukid kaya ang iniisip ng iba aswang tayo. Dati nga naririnig ko si mama sinisigaw-sigawan sa kalsada na aswang daw si mama. Ang gagawin na lang ni mama ay tatawa siya at sabihin niya kung aswang ako ikaw una kong kakainin. Pero alam ko, deep inside, nasasaktan din siya. Bakit kaya may ganong mga tao, mga mare, yung tipong manghuhusga lang base lang sa katayuan sa buhay? At di na lang magpasalamat na hindi nila nararanasan yung mga nararanasan ng ibang tao. Pero ngayon mga mare, napakalayo na rin ang narating natin kasi dati nga lagi kami kinukutya pero ngayon nakakapagbigay na pala kami inspirasyon. At eto ang kapatid ko kung kailan gabi saka pa nagtupi ng mga damit niya. At eto naman nga si Pangit ay naglagay na rin ng sibuyas sa tubig na papakuluan niya. Naway balang araw mga mare, magkaroon tayo ng maayos na lutuan. Mahirap din kasi mga mare magluto sa ganitong lutuan. Lalo na ngayon mga mare, kailangan ni mama magpahinga na sa pagluluto sa kahoy kasi hindi na maganda sa kalusugan niya. At ayun nga mga mare, pagkatapos si Pangit lagay ng luya at sibuyas, ay lagay niya rin tong bangus. Para nga sabay-sabay na kumulo mga mare at makakain na rin tayo at gutom na rin yung mga bata. Minsan may mga taong nagrereklamo sa buhay na meron sila. Pero hindi nila alam yung buhay na meron sila ay pinapangarap ng iba. Kaya kung anong meron ka, dapat marunong ka makontento at ma-appreciate ito. Kasi hindi lahat ng nasa iyo ay nasa iba. Kaya kung pakiramdam mo na papagod ka at hindi ka swerte sa buhay, alalahanin mo meron pang mas napapagod sa'yo. Pero pinipili magpakatatag at lumaban sa buhay. At ayan na nga si Pangit, nilagay na tong kangkong. At mga mare, kung madilim pala to sa inyo, pagpasensyahan nyo na. At sana mga mare ay hindi kayo magsawang manood sa amin. At malan nyo mga mare, balang araw ay makapagpatayo tayo ng bahay na may kuryente at maliwanag na at hindi na kayo mahihirapan. Sa ngayon kasi mga mare, wala naman kami may papakita sa inyong magandang bagay. Dahil ngayon, ito pa lang ang buhay na meron kami. Ang kaya lang namin ibigay sa inyo sa ngayon ay bigyan kayo ng inspirasyon at mamulat ng ibang tao. Yung tipong mapapasabi ka na lang, ang swerte ko pala. Ang swerte ko kasi may mga liwanag yung mga bahay namin. At kung katulad ka rin namin na nararanasan mga ganitong bagay, huwag kang mahiya. Kasi para sa akin, wala naman nakakahiya kapag ganito yung buhay na meron kayo. Ang mahalaga, nagsusumikap mga magulang natin para mabuhay tayo sa tamang paraan. Ang nakakahiya, yung magpapanggap tayo na wala naman talaga. Palagi ko ang panalangin kay Lord na okay lang na mahirap basta magkakasama. At ayun na nga mga mare, si Pangit tapos na magluto at titikman na natin yung luto niya. At ayun nga pala mga mare, ay may hotdog tayo kasi paborito to ng mga bata. Naalala ko ng mga bata kami, gustong-gusto namin ng hotdog pero sabi nila mama, gawa daw yun sa bulate. Sinasabi lang pala yun nila mama kasi wala kaming pambili. Kaya hanggang sa tumanda na kami, napapaisip ako kung totoo yung sinasabi ni mama pero hindi pala.
Naranasan nyo rin ba sabihin sa inyo ng nanay nyo kasi kulang yung pera na pabibili ng hotdog? Pero ngayong matanda na tayo, kahit papano, kahit anong oras, pwede na natin kainin yung hotdog. At na nga mga mare, nagsasandok na ako ng pagkain ng mga bata. At tiyak na mapaparami silang kain kasi paborito nila yung hotdog tapos may sabaw pa ng bangus. Tingnan nyo naman mga mare, kahit gano'n yung pamumuhay namin, tingnan nyo yung mga ngiti nila. At nga si mama, kumakain na rin. Sana lang talaga ay tuluyan ng gumaling si mama para sa ganon ay makauwi na tayo sa bukid. Siguro yung meron kami yung tipong kahit mahirap, sabay-sabay pa rin kaming kumakain. Kasi naalala ko nung kahit wala kaming ulam, gusto ng mga magulang namin sabay-sabay kaming kumakain. Dati hindi ko yun maintindihan. Pero ngayong matanda na ako, naiintindihan ko na kung bakit. Kaya pala sabay-sabay tayo dahil nga pagdating ng araw hindi na tayo magkakasabay-sabay dahil sa responsibilidad natin sa buhay. Kaya ngayon habang pwede pa tayo magkasabay-sabay sinusulit na natin. Kasi darating ang araw hindi na natin ito magagawa dahil nga abalan tayo sa kanya-kanya nating buhay. Kaya kung ikaw ay pinapagalitan ka ng magulang mo dahil ayaw mo sumabay sa kanila huwag kang magalit sa kanila. Dahil balang araw ay maiintindihan mo din kung anong gusto nilang iparating. At tingnan nyo naman mga mare, mangiti nila sa labi nila. Konti man ang liwanag pero masaya. Kahit ganito lang mga mare, payak yung pamumuhay. Basta magkakasama tayo, wala tayong hindi kayang lampas ang problema. At ayan nga mga mare, pagtapos ko asikasuhin yung mga pamangkin ko, ako naman na nag-asikasong kakain. At tara mga mare, kain tayo ng hapunan. Sabayin nyo na rin yung pamilya nyo. Dahil ang pamilya ang pinakamagandang regalo na natanggap natin.